Kung legendary underbone lang ang pag-uusapan isa sa papasok sa isipan natin ay itong Suzuki Raider R150 dahil talagang napakatagal na nito sa market. So shoutout dyan sa mga batang 90s. High school days talagang pinangarap mo itong motor na to, di ba? Dahil noong mga panahon na yun, kapag meron kang Raider R150, talagang sikat na sikat ka lalo na sa mga kaklase mo. So kung di ako nagkakamali at 2004 o 2005, unang inintroduce ng Suzuki Philippines itong Raider R150. So isipin nyo yun, nasa 2 dekada na itong Suzuki Raider R150. Pero ngayon mga tol, ang nasa harapan natin ay yung upgraded version na fuel injected. Ngayon kasi wala silang stock ng R150 na carb type. So ngayon mga tol, i-update ko lang kayo dito sa Suzuki Raider R150 Fi. Kaya sa mga nagbabalak dyan maglabas ng bagong motor at napupusuan nyo itong Raider R150 Fi, panoorin mo tong video na to hanggang dulo. So bali sa video na to ngayon mga tol, alamin natin kung magkano na ba yung presyo nito ngayon, and syempre alamin na rin natin yung specs and features. Kaya kung nagbabalak kang maglabas ng bagong Raider R150 Fi, pwede mo kay PM sa Facebook page natin or call or text ka lang sa number ko. So dito nga pala to mga tol sa Roy Suzuki 3S Shop. Dito lang yan sa tabi ng Any Pacific Mall at ng Robinsons Cabanatuan. Okay mga tol, pagdating sa presyo nitong Suzuki Raider R150 Fi, ang SRP nito ngayon ay 121,900 pesos. Okay mga tol, pagdating sa looks ng Raider R150 Fi, same pa rin naman to sa mga previous model ng Fi version. So wala namang binago si Suzuki dito kundi sa mga decals lang, simula nung inintroduce itong fuel injected version. So very dynamic mga tol ng graphic design niya, and syempre very sporty, aggressive at talagang may pagka sharp design din. So mula nga dito sa front end natin sa headlight, so dito natin makikita yung pagka sharp ng design niya and yung pagka aggressive nung datingan. So maganda rito mga tol, LED na yung ginamit sa headlight. Tapos meron siyang daytime running lights dito, Tapos dito naman nakapwesto yung pinaka turn signals niya. At yung titignan nyo naman dito sa side profile ng headlight natin, talagang makikita natin dito yung pagka-aggressive at yung pagka-sharp ng design ng fairings. So dumako naman tayo dito mga tol sa bandang likod niya, sa taillight. So naka-integrated yung design ng ilaw natin dito, So magkakasama yung taillight at yung turn signals. And yung pinaka taillight natin is LED na yung ginamit except dun sa turn signals. And talagang very compact lang ng design niya, napakanipis lang niya. So given na underbone, talagang ganyan na yung design niya. Kaya advantage na rin, madali lang isingit sa mga traffic. And pagdating naman dito sa palikpik niya, sa side profile, so very dynamic ng DLs natin dito and naka-indicate halos lahat ng engine specs niya dito. Pagdating naman dito sa seat design niya mga tol, so talagang makipot lang given na underbone, and talagang may pagka-sporty din dahil naka semi-step seat design tayo dito. Pagdating mga tol sa suspension natin, so naka-telescopic fork tayo dito, and tapos sa brakes naman natin naka-disc brake tayo dito, and talagang malaki yung rotor disc niya. Then meron siyang dual piston caliper, and sa mismong wheels natin same pa rin to sa design ng previous model, and meron siyang color brown. Tapos sa gulong tubeless naman yung ginamit na may sukat na 70/90 rim 17. Dito naman sa likod mga tol, sa suspension natin naka monoshock tayo dito. Then sa brakes naman, disc brake din yung ginamit with single piston caliper, and syempre meron ding design yung pinaka disc pad o yung rotor disc natin dito, And sa gulong naman, tubeless din yung ginamit na may sukat na 80/90 rim 17. Pagdating naman mga tol sa footrest natin, so very premium din ang design, alloy dito sa pinakatapakan ng rider. Tapos metal din yung pinaka brake pedal natin. Dito naman sa pillion footrest natin, so same lang din dun sa isa na naka-alloy din yung pinakatapakan, talagang very premium ng design. And dito naman sa muffler design natin, so simple lang yung design, tapos itong pinaka heat cover natin is metal. Dito naman sa meter panel, naka fully digital meter panel na tayo dito. And ganito yung itsura ng pinaka cockpit niya, naka clip on handlebar tayo dito. Pagdating sa mga button dito sa kanan, so meron lang tayo ditong electric push start. Tapos dito sa kabila yung on and off ng headlight, then yung high and low beam, turn signals at yung busina. And dito naman sa part na to, sa pinaka batok niya, meron siyang maliit na storage dito. Kasya siguro dito yung basahan, wallet natin or yung cellphone. Pagdating naman mga tol sa dimension, so para sa seat height niya, hindi naman siya ganong kataas. Sakto pa rin naman sa mga Pinoy rider dyan, So bali meron itong sukat na 765 mm. Tapos sa ground clearance naman niya is 150 mm.
And pagdating naman sa bigat nito, meron itong timbang na 109 kilograms. So magaan lang yun kaya siguradong madali lang i-manage. Tapos pagdating sa fuel tank natin, meron tayong 4 liters fuel tank capacity. So yun nga lang, given na underbone, maliit lang yung fuel tank capacity natin. And pagdating nga mga tol sa makina, gumagamit ito ng 147.3cc liquid cooled 4-stroke double overhead cam 4-valve single cylinder fuel injected engine at naka-SEP na rin ito yung Suzuki Eco Performance. At meron itong max power output na 18.2 horsepower at 10,000 RPM and max torque na 13.8 Newton meters at 8,500 RPM. And meron siyang 6-speed manual transmission. At pagdating mga tol sa fuel mileage, so talagang matipid din kumonsumo ng gas tong Raider R150 Fi kahit naka 150cc yung makina. So kaya nito umabot hanggang 50 kilometers per liter. So pwede pa yan tumaas depende sa rider and sa road condition. Okay mga tol, yan ang update natin dito sa Suzuki Raider R150 Fi. Kaya sa mga balak maglabas nitong motorsiklo na to ay pwede nyo i-PM sa Facebook page natin or call or text lang kayo sa number ko. So dito nga yan sa Roy Suzuki 3S Shop sa tabi lang ng Any Pacific Mall. So hanggang dito na lang muna mga tol kung umabot kayo sa part ng video na to. At sa mga solid viewers natin yan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, wag nang magatubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.